DBM na mga kuwang kayo, mga binabayulit yung batas. Ha? Ano, violator kayo? DBM na ito. Sige lang, huwag ka na masyado magreklamo dyan. Mamaya, patanggal ka ng DBM dyan sa posisyon mo. Pag sige ka reklamo dyan. Hindi mo naman reklamo pag sarili yan eh. Para maya sa mandato ninyo na trabaho, di ba? Now, I would like to specifically mention some predicaments, Your Honor, ladies and gentlemen, since we are about to discuss the January to December 2023 report of collection. Next slide. So for the record, Your Honor, ladies and gentlemen, ito po yung mga 1, 2, 3, 4, 5, Philippine Racing, Manila Jockey, PAGCOR, PCSO, and Manila Turf Club ang meron pong mandatory obligation to remit sa DDB funds kasi ginagamit po yung remittances nila to establish, maintain, and support the operations of treatment and rehabilitation facilities nationwide. Ito naman pong licenses, certifications, and exemptions, fines, and penalties are from the frontline services po being executed both by the Dangerous Drugs Board and the Philippine Drug Enforcement Agency. So yung report of collection covering the fiscal year 2023, Your Honor, ladies and gentlemen, umabot po siya sa 126,937,103 pesos and 53 centavos. Ano nga yung Metro Manila Turf Club? Ano yun siya? Actually, Your Honor, yung dalawa po, the Racing Club and the Manila Jockey, kung makikita nyo po, zero yung remittances sila kasi wala daw po silang income. Racing din po pala. Racing activities din, opo, na income generating ang Metro racing? Manila Turf Club, Your Anong Honor. klaseng racing yan? Horse racing, Your Honor. Opo, mga meron pa- kabayo. Opo, sila, Your Honor, nakakapag-remit. Although hindi constantly, but we're grateful to Metro Manila Turf Club kasi for 2023, meron po silang naiabot sa amin. At for 2024, Your Honor, meron din po kaming recorded collections. Your Honor, ladies and gentlemen, if you remember, ito po, sir, yung parati naming minamanifest every budget briefing na since marami pong pangangailangan para sa establishment, maintenance, and operations of treatment and rehabilitation facilities nationwide, yung aming pong humble manifestation is to allow DDB. So for 2023, Your Honor, dalawa po yung in-issue na certifications ni Bureau of Treasury. One is worth 61,563,271.92 and 1.92. And another one is 30,537,187.62. There was also an information coming from them because we wrote to them to ask kung bakit po hindi pwedeng i-request kung ano po yung total na nakolekta. Kasi in accordance naman po yun sa provision ng GAA 2023. Ang sabi po sa amin, i-release yung 77, then kung magkano pa yung merong butal out of the collection, i-earmark na daw po yun na 77 for this year. So we were rather surprised, Your Honor, kasi ang sa amin naman po, just imagine yung difference sana. Ang layo po ng marating nun. We have the Balay Silangan priorities for the reformatory program ni PIDEA ng mga offenders. We have the continuing implementation of the community-based drug rehabilitation for mild and moderate drug dependence na patuloy po ang DDB na nagsispearhead ng pagpapatayo ng mga facilities. And we continue to support yung expansion po ng mga infrastructures ng mga inpatient treatment and rehabilitation facilities in partnership with DOH na hindi po nakaprogram under HFEP. Sabihan mo na yung DBM na mga kuwang kayo, mga binabayulit yung batas. Ha? Ano, violator kayo? Nakalagay na ngayon sa batas, ayaw pa yung sundin. Your Honor, if I may as well, tingnan nyo po, assuming na they released 77 to Hindi, us. lang yan. Opo. Napakalit halaga yan eh. Bakit pa ipagkait sa inyo yan? Magkano lang yung sobra niyan? Butal? Para tayong gago dito, gawa tayo na gawa ng batas. Tapos ayaw sundin ng DBM. Di ba? Sabihin nyo, kayong nagbabayulit DBM ng batas.
Otherwise, huwag na tayo mag-budgetary ito. Kayo na lang gumawa ng sarili yung batas doon para kayo rin mag-implement, kayo gumawa ng batas. Ayaw yung sundin yung ginagawa ng Senado, ng Congress na batas. Dun Maliit lang yun, di ba? Opo. Magkano lang? Ang total, for example, Your Honor, kasi ang ni-request namin, sir, around 90 million kasi hindi pa po updated nung time na iyon. But nung natapos yung fiscal year, as what is being shown on screen, umabot na siya, Your Honor, sa 126 million. So ang confusion namin, Your Honor, ladies and gentlemen, nirilisan kami ng 77, but yung difference, sir, doon sa total na na-collect, sinabihan kami na ipe-preposition na yon para sa 77 for this year. Ang sa amin lang, Your Honor, ang pangangailangan was last year eh. Hindi DBM. Sige lang, huwag ka na masyado magreklamo dyan. Mamaya, patanggal ka ng DBM dyan sa posisyon mo. Pag sige ka reklamo dyan. Hindi mo naman reklamo pag sarili yan eh. Para maya sa mandato ninyo na trabaho, di ba? It's a humble Mandato predicament, man yan. Your Honor. Oo. Kasi nga po, we definitely need the resources to fulfill not just our commitment, but the mandate of the agency.